Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo makapag-English. Okay po, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Gawin mo siya na masarap. Gawin mo siya na masarap. O kaya, gawin mo iyon na masarap. O kaya, gawin mo ito na masarap. Okay, pag in English po yan, make it delicious. Okay, sumunod. Gawin mo siya na matamis. Make it sweet. Sumunod, gawin mo siya na maasim. Make it sour. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong iyon na. Gawin mo iyon na maalat. Make it salty. Gawin mo ito na malasa. Make it tasty. Gawin mo siya na malambot. Make it tender. Gawin mo ito na makatas. Make it juicy. Gawin mo iyon na maanghang. Make it spicy. Gawin mo ito na malutong. Make it crunchy. Gawin mo siya na mainit. Make it hot. Gawin mo iyon na malamig. Make it cold. Gawin mo siya na mapait. Make it bitter. Gawin mo ito na mababa ang taba. Make it lopat. Gawin mo siya na malaman. Make it meaty. Gawin mo iyon na mamantikilya. Make it buttery. Gawin mo siya na matsokolate. Make it chocolatey. Gawin mo siya na mabango. Make it aromatic. Gawin mo ito na masarsa. Make it saucy. Gawin mo iyon na makrema. Make it creamy. Gawin mo siya na pangbigan. Make it vegan friendly. Gawin mo siya na malinamnam. Make it savory. Gawin mo iyon na masabaw. Make it brothy. Okay? So, makakatulong po sa inyo ito kung meron po kayong gustong ipagawa doon sa inyong kausap na patungkol po sa pagkain. Okay? Na ang sinasabi nyo po ay gusto nyo na yung pagkain po na inyong tinutukoy, gamit po itong it o iyon o ito o siya, itinuro po natin yung pagkain gamit ito pong it na sa Tagalog ay siya, iyon o ito. Okay? Tandaan nyo na ha, itong siya, iyon o ito, pag ginamit yung panturo sa pagkain, pag in English po yan ay it. Okay? Na ito pong itinuturo nating pagkain gamit ang it ay gusto po natin maisalarawan. Gamit po itong salitang masarap hanggang dito sa masabaw. Pipili na lang po tayo. Na ang tawag po dito sa mga salitang panlarawan po natin sa English ay adjectives. Okay? Na ito pong mga adjectives na ito ay maaari pong ipareha kapag gumamit po kayo ng salitang make o gawin. So ngayon, meron na po kayong ideya na itong salitang gawin ay maaaring i-partner nyo sa salitang masarap, matamis, maasim, maalat, hanggang dito sa masabaw. Okay? At saka marami po kayong matututunan na salita na adjectives na patungkol po sa pagkain. Di ba po ba? So, itong make, yan yung salitang gawin. Itong it, yan yung salitang siya, iyon o ito. Okay? Tapos yung mo,
Yan po ay yung taong gusto nyong pagawain para mailarawan po yung pagkain na ayon sa gusto nyo. Okay, itong mo. Okay, tapos yung na, sa Tagalog na mensahe lang po yan. Walang translation yan sa English. Sa Tagalog na mensahe lang po natin. Okay po? So, kung may magtatanong po dyan, bakit yung mo ay hindi natin translate sa English, pwede po. Kasi pag ikaw po ay nag-uutos sa English, alam na po agad ng tao na siya yung inuutusan. Okay, kasi yung nag-uutos ay nakaharap sa kanya at nakatingin sa kanya. Kumbaga, alam na po agad noong Amerikano na kapag sinabi mo itong make it, alam niya na siya yung inyong inuutusan. Kahit hindi mo pa sabihin yung salitang mo sa English. Pero kung gusto nyo pa rin idagdag, itong mo, pwede naman po. Ang mangyayari, you make it delicious. Pag tinagalog, ganun pa rin po. Gawin mo siya na masarap. Pwede po. Pero itong M, liliit na po yan. Siyempre. Kasi pangalawang salita na lang po yan eh. Ang magiging una ay yung you. Para sa mo, yung Y o U. Ganun po mangyayari. Pero, ganito po kasing format ang gamit na gamit po sa pag-i-English. Hindi na ginagamit pa yung you. Hindi na po tinatranslate yung mo sa English pag ikaw ay nag-uutos. Okay? At saka para meron na rin po agad kayong ideya na masabi nyo na tama itong make it kahit walang you. Kasi alam nyo na po yung batas sa English. Okay? Na mula po dito sa ating lesson na ito. Kaya naman guys, sana makikitandaan po lahat po ng mga adjectives natin dito na maaari po nating i-partner sa salitang make. Yan po talaga yung tinuturo ko sa inyo. At saka para marami po kayong lamang salita patungkol po sa pagsasalarawan patungkol sa pagkain. Okay? Kaya naman guys, kung gusto nyo pong mas gumaling pa sa English, ano lang po, follow lang po kayo sa ating page at saka maraming salamat nga pala po sa mga naka-subscribe po sa ating channel para suportahan po yung ating channel. Okay? Napakalaking bagay po noon. At saka sa mga nag-share para makita naman po ng iba. At saka sa mga nagla-like, maraming salamat po sa binibigay niyong inspiration na nagugustuhan niyo po yung ating lesson. Okay? Maraming salamat po.